payapang munisipalidad na matatagpuan sa timog kanluran ng probinsya ng Cotabato at binubuo ng 37 barangay mula sa salitang tamlang na ang ibig sabihin ay kawayan. Ang bayan ay kilala sa lupaing sagana sa biyaya ng kalikasan. Hindi lamang mayaman sa likas na yaman, kundi tahanan din ng mga mamamayang may pusong busila at likas na pagkakaisa. Sa bawat pagdiriwang at pagtitipon, nararamdaman ang mainit na pagtanggap at pakikipagkapwa-tao ng bawat langhenyo. Kabataan, ituturing pag-asa ng bayan, ngunit higit pa rito, sila ang tibok ng kasalukuyan at ilaw ng kinabukasan. Ngunit paano makakamtan ang kinabukasan kung ang kasulukuyang panahon tumataas ang kaso ng depresyon, teenage pregnancy, pagpasok ng kabataan sa mga risky behaviors, alak, droga at sigarilyo? Paano na ang kabataan? Sa Bayan ng Mlang, pinibigyang pansin ng local government unit ang tumataas na kaso ng teenage pregnancies at iba pang problemang kinasasangkutan ng kabataan sa pamamagitan ng programang Adolescent Matters na sa ilalim ng programang Adolescent Health and Development Program na hawak ni Maida Francisco, RMRN. How important is this program, the adolescent program? Actually, based on our programs noong pang-panahon, we are giving more importance to the senior citizen, to the pregnant, and to the PWDs. But we forgot, bigyan din ng halaga ang ating mga adolescent. And for this year, and for the past year, from 2018, binigyan ng focus ng ating government ang ating mga adolescent. And as we see, most of the tragic experience na makikita natin, suicidal, teenage pregnancies, among those age, kaya nga dapat natin sila bigyan at tutukan ng halaga. And with this one, the best part is to have this pair partners that we have, peer educators, which is katuwang natin para magbigay ng kaalaman sa ating mga adolescent. And for that purpose, diba, makita natin, mas madaling mag-interact yung mga adolescent natin sa kapwa nila adolescent. Kaya nga, kailangan talaga sa programa natin ang mga peer educators. Kaya dito sa Mlang, as level 3 adolescent-friendly health facility, binibigyan talaga namin ng importansya ang ating mga peer educators. Taong 2017, tinawag na Adolescent Matters ang peer education o edukasyong kapwa-kabataan. Ito ay isang pamamaraan ng pagtuturo at pagbabahagi ng kaalaman kung saan ang mga kabataan mismo ang nagsisilbing tagapagturo at tagapaghatid ng impormasyon sa kanilang kapwa-kabataan. Binuo ang Technical Working Group sa Adolescent Program na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng kalusugan, edukasyon, pamahalaan at komunidad. Layunin ng pangkat na ito na magplano, magsuri at magbigay ng mga rekomendasyong teknikal upang masiguro ang maayos at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa mga kabataan. Sa kaparehong taon din, inakredito ng Kagawaran ng Kalusugan bilang Adolescent-Friendly Health Facility ang Rural Health Unit ng Bayan ng Mlang. Ito ay isang uri ng pasilidad pangkalusugan na naglalayong magbigay ng ligtas, maaasahan at kaaya-ayang serbisyo para sa mga kabataan. Hanggang sa taong 2018, ginawaran ang RHU Mlang bilang pinakamataas na antas ng pagiging adolescent-friendly ang AFHF Level 3, kauna-unahan sa buong North Cotabato. Ang pasilidad ay hindi lamang nagbibigay ng batayang serbisyo, kundi may mas pinahusay na sistema, mas maraming serbisyo at mas malawak na saklaw para sa mga kabataan.
Ang lahat ng barangay health station ay akredito sa Adolescent Friendly Health Facility Level 2. Hindi lamang sa RHU ang serbisyo para sa kabataan kundi sa lahat ng barangay ng Mlang. Ginawa din ang Peer Educators Training sa bayan. Ito ay isang pagsasanay na ibinibigay sa mga kabataan upang ihanda sila bilang mga peer educators o kapwa kabataan na magiging katuwang sa pagbabahagi ng tamang kaalaman, impormasyon at paggabay sa kanilang kapwa kabataan. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, natututo ang mga kalahok ng iba't ibang kasanayan tulad ng epektibong komunikasyon, leadership at teamwork, at edukasyon tungkol sa kalusugan at kabataan. Sa kasalukuyan, patuloy at maayos pa rin ang takbo ng programang Adolescent Matters. Aktibo ang mga kabataan at patuloy ang pagdami ng mga peer educators. Okay. Positive voices! Positive voices! So, as I say kanina, mental health ang topic na to. So next, mental health, state of well-being in which the individual realizes his or As she peer educator, nakatulong po ako sa mga bata sa or ano ba ang as way na peer nila, makabubuti di ba, sa syempre, of course, kaya kung mga bata is, Silent talk, aling ko, yung natatakot topic, po sila yung iba na ang ano. magsabi So, sa ang free kanilang mga silent magulang, talk, for syempre, of example, course, tayo baka So, kayo na, papagalitan or nagigiya. So, as peer educator, pwede po Okay nila na siguro, nakita makapag-try ka kung pala ng fine na lang sabi nila Kung, kasi di ba may warakian ka mo gamba, sinawala. mas ano sila, mas comfortable Oh, kasi sinamangkot mo siya kung okay lang ka or wala. So, Kinakadala, as peer educator, siguro. syempre, happy po ako na nakatulong din po ako sa akin. Kapwa mga I take kabataan. seriously ang topic. Ng peer educator ako. Of course, isa akong mabuting ehemplo. Peer educator ako. Of course, isa akong mabuting kaibigan. Bawat batang lang ninyo, of course, panalo! Sa matibay na suporta ng lokal na pamahalaan at rural health unit, patuloy ang pag-angat ng programa. Sa bayan ng Mlang, kabataan ay mahalaga. Ako po si Dr. Ernest Paul Miquel Roldan, Acting Municipal Health Officer ng RHU Mlang, Cotabato. Sinusuportahan ko ang Adolescent Matters. Kung mulat ang kabataan, may matatag na lipunan. Ako si Emmanuel Abonado, Municipal Mayor ng Bayan ng Mlang. Naniniwala ako na ang mga kabataan ay dapat pakinggan at suportahan para sa magandang kinabukasan. Kaya, suportado ko ang Adolescent Matters para sa kabataang Mlangenyo.